sa 5,441. Nakulong sila. Natigilan si James. Si Kiana at Jada ay nakinig ng mabuti. Ito ay mga pangyayari sa malayong nakaraan, at maging si Kiana, ang prinsesa ng Glacis, ay hindi alam ang mga ito. Si Jada, na nasa Holy Celestial rank, ay hindi pa nakarinig ng mga kaganapang ito dati. Sa katunayan, kakaunti lamang ng mga tao ang nakakaalam tungkol sa mga lihim na ito. Paliwanag ni Shoro, oo, nakulong sila. Ayon sa aming mga tala, ang mga taunang lahi ay dapat napapatayin. Gayunpaman, hindi nakayanan ng langit na hayaang mapahamak ang napakaraming buhay na nilalang. Ang hindi mabilang na mga lahi ay mawawala na. Kaya, nagpasya ang mga powerhouse ng nanalong panig na ikumpromiso at ikulong ang mga taunang karera. Sa labanang iyon, maraming lahi ang nagpadala ng lahat ng kanilang puwersa. Bagamat nakakulong ang kanilang buong lahi, iniwasan nila ang kapalarang mapuksa. Ang Tellers, Sylvie at Metala ay kabilang sa mga lahi na napunta ng todo sa digmaan. May isang lugar lamang na maaari mong makuha ang mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvie at Metala. Tinanong ni James, ang lugar kung saan sila nakakulong. Tumango si Shoro at sinabing, tama. Ang lugar kung saan sila nakakulong ay tinatawag na Prison World. Ito ay matatagpuan sa isang lugar sa kailaliman ng Dark World. Walang sino man ang maaaring puwersahang magbukas ng pormasayon upang makapasok sa mundo ng bilangguan, at hindi rin makaalis ang mga bilanggo. Gayunpaman, habang nagse-set up ng pormasayon, isang gabay na lampara ang nilikha, kung sakali. Magagawa ka nitong pangunahan sa Prison World. Pagkaraan ng maikling paghinto, nagpatuloy si Shoro, na nagsasabing, ang mga Yeftero ay binabantayan daw ang lampara ng langis. Gayunpaman, ito ay ninakaw. Biglang may naisip sina James at Thea at nagkatinginan ng makahulugan. Sino ang nagnakaw nito? Tanong ni James. My master, matapat na sagot ni Shoro. Ang iyong Panginoon. Nagulat si James at ang iba pa sa paghahayag. Sagot ni Shoro, oo. Matapos ang sinaunang apat na lahi ay naging nangungunang puwersa ng madilim na mundo, maraming powerhouse ang umiral. Ang ilan sa kanila, kabilang ang pinuno ng mga Shadowers at ang aking amo, ay nag-claim pa na sila ang mga Lord ng Dark World. Si James at ang iba ay interesado sa mga nakaraang kaganapan. Bakit ninakaw ng Heavenly Secrets Pavilion's Master ang oil lamp? Kailangan nating bumalik sa kaguluhan ng Dark World. Kasama ang pamilya ng aking amo sa labanang iyon. Ang mga powerhouse mula sa kanyang pamilya ay pinigil sa loob ng Prison World. Matapos manahin ang Heavenly Secrets Pavilion, inilaan niya ang kanyang oras sa paglilinang. Nang sa wakas ay naging isang walang katulad na powerhouse, kumilos siya para nakawin ang oil lamp. Gayunpaman, ang lampara ng langis ay itinago ng mga Yeftero. Maraming powerhouse ang nagbabantay sa oil lamp. Sa oras na ang aking Panginoon ay handa ng kumilos, ang mga powerhouse na ito ay naging mas makapangyarihan din. Habang ninanakaw ang lampara ng langis, siya ay natuklasan at nakikibahagi sa isang matinding labanan sa kanila. Sa kabutihang palad, nakatakas siya ngunit may matinding pinsala. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na alam ang kanyang kinaroroonan. Kung buhay pa ba siya o hindi ay hindi rin sigurado. Kung tungkol sa lampara ng langis, nawala ito kasama niya. Sa nakalipas na ilang taon, hinahanap namin ang aming master at ang oil lamp. Gayunpaman, hindi kami nagtagumpay. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, kaya hanggat maaari kong mahanap ang lampara ng langis, maaari akong pumasok sa mundo ng bilangguan. Kung mahahanap ko ang mga powerhouse mula sa Tellers, Sylvie at Metala sa Prison World, makukuha ko ang kanilang mga primitive na inscription, tama ba? Tama, nakangiting sabi ni Shoro. Gayunpaman, hindi ko ito sinasabi sa iyo para mahanap mo ang oil lamp at makapasok sa Prison World. Matagal na namin itong hinahanap, ngunit wala kaming nakitang anumang mga pahiwatig. Mas imposibleng mahanap mo ito. Kung gayon bakit mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Dahil humingi ka ng impormasyon. Maikling ibinahagi ni Shoro ang mga nakaraang kaganapan at ipinaliwanag kung saan mahahanap ni James ang mga primitive na inscription na hinahanap niya. Gayunpaman, nilinaw din niya na ang pagkuha ng huling tatlong primitive na inscription ng Elemental Primevals ay hindi makatotohanan,
dahil imposible ang pagpasok sa prison world ng walang oil lamp. Kahit na ang Heavenly Secrets Pavilion's Master ay hindi mabuksan ang porma sayo ng prison world sa kabila ng pagiging nasa quasi-bliss rank. Tanong ni Kiana, wala na bang ibang daan patungo sa prison world? Bahagyang tumango si Shoro at sumagot, tama. Ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi ay nagtayo ng pagbuo sa labas ng prison world. Kaya, ang pagbuo ay binubuo ng mga primitive na inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Maliban na lang kung mabisa mo ang bawat isa sa kanilang mga primitive na inscription, imposibleng masira ang pagbuo. Sa kasamaang palad, hindi iyon posible. Bukod sa paggamit ng oil lamp, ang tanging ibang paraan ay ang magtipon ng mga powerhouse na nag-set up ng formation. Ano ang hitsura ng lampara ng langis? Tanong ni James. Umiling si Shoro at sumagot, hindi ako sigurado. Ayon sa impormasyon ng Heavenly Secret Pavilion, ang oil lamp ay ginawa ng isang sinag ng bukang liwayway, na naglalaman ng kapangyarihan ng ilang primitive na inscription. Kaya naman pwedeng gamitin ang oil lamp para makapasok sa prison world. Gayunpaman, hindi ito magagamit upang ilabas ang mga powerhouse na nakulong sa loob ng prison world. Kahit na alam ng aking amo na walang saysay ang kanyang mga pagsisikap, pinilit pa rin niyang pumunta sa prison world upang iligtas ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Mayroon ka bang anumang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng oil lamp? Tanong ni Thea. Marahang umiling muli si Shoro at sinabing, kung ginawa ko, matagal na nating natagpuan ang oil lamp. Sige. Salamat sa impormasyon. Tumayo si James at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, humarap siya kay Thea at sinabing, let's go. Bumaling si James kina Kiana at Jada, sinabing, hahanapin namin ni Thea ang oil lamp. Manatili kayong dalawa dito nang may kapayapaan ng isip. Babalik ako kapag nakuha ko na ang mga primitive na inscription. Kumunot ang noo ni Kiana at sinabing, matagal nang sinusubukan ng Heavenly Secrets Pavilion na hanapin ito ngunit walang resulta. Paano mo ito mahahanap sa napakaikling panahon? Paano kung kalimutan natin ito, at makabuo ng isang bagong plano upang labanan ang apat na sinaunang lahi? Ang pag-asa kay Cairo ay tila hindi makatotohanan ngayon. Alamin ko ito, tiniyak ni James sa kanya. Tumigil si Kiana sa pagtatangkang pigilan si James. Si Jada naman ay nanatiling tahimik. Alam niyang imposibleng mailigtas ang kanyang kapatid sa sarili niyang lakas. Ang tanging pag-asa niya ay si James. Kaya naman, buong puso niya itong sinuportahan anuman ang kanyang ginawa. Tumingin si Shoro sa mag-asawa at nagtanong, saan niyo balak hanapin ang oil lamp? May naiisip ka bang patutunguhan? Kung sasabihin mo sa akin, baka mabigyan kita ng tulong. Kung tutuusin, sangkot ang aming Panginoon sa bagay na ito. Hindi ko pa alam. Umiling si James. Kung gayon, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte. Sinenyasan sila ni Shoro sa labasan. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at umalis sa headquarters ng Heavenly Secret Pavilion. Pagkaalis nila ay agad silang nagpalit ng anyo at nagtago ng aura pagkaalis nila. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, nararamdaman mo rin ba ang oil lamp sa dark world na konektado sa endless plane? Umiling si James at sinabing, how could I possibly sense it? Nasulyapan ko lang ito kanina. Noon, hindi ko masyadong iniisip. Sinong mag-aakalang isa itong mahalagang bagay? Sabi ni Thea, I have sensed its aura before. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ito ang ninakaw ng Heavenly Secret Pavilion's Master. Magtaka kung ang oil lamp na naramdaman ko ay maakay tayo sa prison world. Nag-isip sandali si James at sinabing, kung tamang oil lamp, bakit nasa endless plane? Hindi kaya nagkataon na gumala ang Heavenly Secret Pavilion's Master sa endless plane matapos siyang masugitan? Umiling si Thea, hindi sigurado kung nasa tamang landas sila. Sabi ni James, habang nasa endless plane ako, nakilala ko ang isang matandang monghe na nagngangalang Zeno. Dati siyang subordinate ni Ziraya. Sa nalaman ko, pumasok si Ziraya sa kailaliman ng Dark World. Kaya, naisip ko na tumungo siya sa Central Plane. Gayunpaman, mukhang nagkamali ako. Oh, napatingin sa kanya si Thea na may pagtataka. Paliwanag ni James, dinamit ni Zeno sa akin ang oil lamp.
Sinabi niya na iniwan ni Jiraiya ang lampara ng langis para sa mga nabubuhay na nilalang sa Endless Plane, na sinasabing maaari itong humantong sa Endless Plane palabas ng madilim na mundo. Noon, hindi masyadong pinapansin ni James ang mga sinabi ni Zeno. Ngayon, napagtanto niyang malapit na magkamag-anak si Jiraiya at ang oil lamp. Siguradong nakita ni Zeno ang oil lamp sa Endless Plane noong panahon na naghari si Jiraiya. Kung hindi, hindi sana siya kumpiyansa na mag-claim na iniwan ni Jiraiya ang oil lamp para sa Endless Plane. Dapat ba tayong bumalik sa Endless Plane? Tanong ni Thea. Tumango si James at sumagot, "Yeah." Matagal nang nawala si Jiraiya, ngunit wala pang balita tungkol sa kanya sa Central Plane. Si Zavos at ang iba ay lumahok sa pagtatasa ng disipulo ng Jew Academy noong nakaraan. Ang pagtatasa ay talagang sikat sa Central Plane. Kung si Jiraiya ay nasa Central Plane, nanood sana siya ng assessment at pumunta sa Jew Academy para makita tayo. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring maraming mga powerhouse na umiral mula noong kanyang panahon na nabubuhay sa Endless Plane. Bumalik tayo at tanungin sila. Tumango si Thea bilang tugon. Fair na. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at pinaandar ang boundary breaker rune. Agad na nawala ang dalawa sa lugar. Kaagad pagkatapos, sila ay inilipat sa isang lugar malapit sa Endless Plane. Binuksan ni James ang formation sa paligid ng Endless Plane at pumasok kasama si Thea. Ang Endless Plane ay nagbago na sa ikapitong antas ng eroplano at mas malakas kaysa dati. Hindi magtatagal bago ito naging isang ikawalong antas na eroplano. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Uuwi muna tayo para tingnan ang sitwasyon, o may iba ka pang plano?" Nagtataka ako kung kumusta ang mga bata. Tumango si James at sinabing, "Sige. Punta muna tayo sa Heavenly Court ng Human Race." Tumango si James. Samantala, ang Heavenly Court ng Human Race ay nahaharap sa isang malakas na kaaway. Sina Gaius, Zavos, Virgin, at Taran ay nasa langit na hukuman. Nasa Petit Celestial rank na silang apat. Gayunpaman, nagsuot sila ng mga solemn na ekspresyon sa harap ng kanilang tila mabigat na kalaban. Si Hetsema, ang Endless Lord, ay nakaupo sa harap ng Heavenly Court. Matapos maipasa ni Thea ang posisyon ng Endless Lord kay Hetsema, nagsumikap siya at pino ang bagong Genesis power ng Endless. Sa tulong ng Genesis Path Scripture na iniwan ni James, mabilis na umunlad ang kanyang cultivation base. Sa sandaling iyon, naabot na niya ang Petit Celestial rank. Gamit ang Genesis power ng Endless Plane, makakalaban niya ang isang kalaban sa Great Celestial rank. Hindi na kwalipikado ang Heavenly Court na kontrolin ang Endless Plane. Hindi ka na kwalipikadong maging Endless Lord, Hetsema. Isuko mo ang iyong posisyon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Isang binata ang nag-hover sa labas ng Heavenly Court. Naka-delusional ka na isipin na ibibigay ko sa iyo ang Endless Plane, Stephen, malamig na sabi ni Hetsema. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkakaway ng kamay, tinipon niya ang Genesis power ng Endless Plane sa isang mahabang espada. Gusto kong makita sa sarili ko kung gaano kalakas ang isang tao sa martial celestial rank. Lumakas ang aura ni Hetsema. Agad siyang pinigilan ni Zavos, at sinabing, "Huwag kang magpakatanga, Hetsema. Bagamat ikaw ang Endless Lord, masyadong mababa ang iyong cultivation rank para labanan siya. Kahit nasa Genesis path ng Endless Plane, hindi mo magagawang talunin ang isang tao sa martial celestial rank. Siya ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Kung magpasya kang labanan siya, ang Heavenly Court ay mapapahamak. Ibigay mo na lang sa kanya ang posisyon. Hindi ganoon kahalaga ang posisyon." Si Stephen Yaman ay isang disipulong na recruit ni James noong nakaraan. Gayunpaman, hindi alam ni Stephen ang relasyon ni James sa Heavenly Court. Katulad nito, ang mga miyembro ng Heavenly Court ay walang kaalam-alam na si Stephen ay disipulo ni James. Noong nakaraan, tinuruan ni James si Stephen ng paglilinang para sa isang panahon. Si Stephen ay isang henyo na may malaking potensyal, at madali niyang naabot ang martial celestial rank at naging pinakamalakas na cultivator sa loob ng Endless Plane. Kaya, gusto niyang angkinan ang posisyon ng Endless Lord. Kahit na nagdedeklara siya ng digmaan laban sa mga powerhouse ng Heavenly Court at sa kanilang napakalaking hukbo, hindi siya nagpakita ng takot.
Sa kalmadong ekspresyon, sinabi niya, huwag kang umiyak tungkol sa hindi ko pagbibigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay. Sabay lapit sa akin. Mayabang na wika ni Stephen. Gayunpaman, talagang makapangyarihan siya. Si Jacopo, Winnie, Zane, at ang iba pang mga powerhouse ay may malungkot na ekspresyon. Ang lahi ng tao ay malapit nang humarap sa isang kakilakilabot na krisis. Mawawalan sila ng kontrol sa endless plane kung sila ay matatalo. Nalampasan mo na ang linya, Stephen. Biglang may nagsalita mula sa malayo. Naiinis na sabi ni Stephen, sino nandyan? Ito ay batas ng kalikasan. Ang malalakas ay iginagalang, at ang mahina ay tinatapakan. Bilang pinakamalakas sa endless plane, natural lang na maging endless lord ako. Master. Agad namang nagbago ang ekspresyon ni Stephen matapos makilala ang lalaking papalapit sa kanya. Noong nakaraan, siya ay isang napaka-ordinaryong nilalang. Ito ay dahil kay James na siya ay nagsimula sa landas ng paglilinang at nagkamit ng mga magagandang tagumpay. Tatay, nanay. Tuwang-tuwa si Jacopo at ang kanyang mga kapatid nang makita ang taong patungo sa kanilang direksyon. Nakahinga rin ng maluwag si Zavis at ang iba pang powerhouses matapos makita si James. Samantala, tulala si Stephen sa sitwasyon. What the hell? After that ordeal, nalaman ko na lang na family sila. Tumawa si Stephen at sinabing, mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabing, matagal na, guro. Bahagyang tumanggaw si James at sumagot, maaari kang bumangon. Isang kontentong ngiti ang nabuo sa mukha ni James matapos niyang maramdaman na pumasok si Stephen sa Martial Celestial rank. Iniska ni Stephen si James gamit ang kanyang Zen at laking gulat niya nang malaman na nasa late stage lang si James ng Petit Celestial rank. Ang unang impresyon niya kay James ay talagang makapangyarihan siya. Nang i-guide siya ni James, napakahiwagan niya at hindi mahuhulaan. Noon, hindi man lang naramdaman ni Stephen ang cultivation rank ni James. Ang alam lang niya ay makapangyarihan si James at may nakakatakot na supernatural power. Kahit ngayon, nakaramdam pa rin siya ng paghanga sa supernatural power ni James. James. Isang lalaking nakatan na nakasuot ng battle armor ang lumapit at tuwang-tuwa na sumigaw, sa wakas nakabalik ka na. Bahagyang sinuntok ni James ang dibdib ni Henry at nakangiting sinabi, I haven't seen you in forever. Kamusta ka Henry? Nakangiting sagot ni Henry, ayos lang ako. Ang Heavenly Court ay medyo mapayapa, at wala akong masyadong gagawin, maliban sa pagbutihin ang aking cultivation rank. Anong nagpabalik sa iyo dito James? Tanong ni Zavis. Sumagot si James, bumalik ako para mangalap ng ilang impormasyon. Ang dahilan kung bakit sila bumalik sa Endless Plane ay upang tanungin ang mga powerhouse na nakaligtas sa panahon ni Emperor Rai tungkol sa oil lamp, umaasang makakalap sila ng higit pang impormasyon. Diretso ang tanong ni James, nakakita ka na ba ng mahiwagang oil lamp noon? Gulat na tanong ni Zavis, isang oil lamp. Pinag-uusapan mo ba ang gabay na lampara na iniwan ni Emperor Rai? Hindi ako sigurado. Sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa gabay na lampara. Hindi sigurado si James kung iisa ang pinag-uusapan nila. Ipinaliwanag ni Zavis, noong unang pagsalakay ng Emmer Army, malubhang nasugatan ni Emperor Raya ang kanilang Great Commander. Pagkatapos, hinabol niya ang dakilang commander hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Nag-iwan siya ng oil lamp bago umalis. Sinasabing ang lampara ay nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Pagkaraan ng ilang sandali na huminto, nagpatuloy si Zavis, na nagsasabi, gayunpaman, ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mahihina. Hanggat ikaw ay sapat na malakas, hindi mo kakailanganin ang lampara ng langis upang maipaliwanag ang madilim na mundo. Ang mga powerhouse ay madaling maglakbay sa dark world nang wala ito. Kaya, walang sino man ang talagang nagbigay pansin sa lampara ng langis. Tanong ni Thea, alam mo ba kung saan galing ang oil lamp? Marahang umiling si Zavis bilang tugon. Isang babaeng nakaasol na damit ang biglang humakbang at hamarang sa kanila. Nakita ko na ang oil lamp kanina. Tumingin si James kay Livy, na itinuturing niyang anak. Si Livy ay nananatili sa Endless Plane at hindi kailanman umalis sa Heavenly Court. Ipinaliwanag niya, sa unang labanan laban sa Emmer Army,
si Emperor Raya ay nagpatawag ng isang oil lamp at ginamit ito upang ilawan ang larangan ng digmaan. Gamit ang oil lamp, nagbigay siya ng tumpak na direksyon sa Endless Army at pinilit ang Emmer Army na umatras. Pinatawag niya ang oil lamp. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ibig bang sabihin ay si Emperor Raya ang may hawak ng oil lamp? Umiling si Livy at sinabing, hindi ako sigurado. Dapat mong tanungin ang young master ng Emmer Island. Marahil ay alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol dito. Ang young master ng Emmer Island, si Winton, ay nanatili sa Endless Plain, na gumagawa ng mabubuting gawa upang mabayaran ang pinsalang idinulot nila sa nakaraan. Tumingin si James kay Thea at sinabing, you stay here for now. Pupuntahan ko si Winton. Bahagyang tumango si Thea bilang tugon. Inis ka ni James ang Endless Plain kung nasaan si Winton. Matapos mahanap si Winton, nawala siya sa Heavenly Court. Sa isang tiyak na universo sa loob ng Endless Plain, mayroong isang napaka-ordinaryong planeta. Ang sibilisasyon sa planeta ay hindi maunlad. Mas primitive pa ito kaysa sa Earth bago ang teknolohikal na panahon. Malayo pa sila sa pagpasok sa panahon ng paglilinang, at maging ang mga buhay na nilalang ay mga ordinaryong mortal pa rin. Sa isang partikular na bansa sa planeta, mayroong isang klinika na may napakahabang pila na naghihintay para magpatingin sa doktor. Isang lalaki at babae ang hindi mapakali sa klinika upang gamutin ang kanilang mga pasyente. Tahimik na sumulpot si James sa loob ng klinik. Pagharap niya ay agad siyang napansin ng lalaki sa loob ng klinik. Naramdaman din ng babae si James. Sumugod ito sa kanya at masayang sumigaw, James. Bumalik ka na. Ang babae ay walang iba kundi si Zella, na may kakayahang makahula at nakakakita ng mga sulyap sa hinaharap. Sarado na kami. Bumalik ka bukas. Kinalat ni Winton ang pila sa labas ng klinik at saka isinara ang pinto. Lumapit siya kay James at nakangiting sinabi, matagal na kitang hindi nakikita. Bahagyang tumango si James at sinabing, yeah. Ang tagal na nung huli tayong nagkita. So, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Winton. Si Winton ay naglalakbay sa paligid ng Endless at maraming alam tungkol sa eroplano. Alam niyang matagal nang wala si James sa Endless Plain. Dapat may nangyari para bigla siyang bumisita. Sabi ni James, maghanap tayo ng mauupuan. Sige. Tumango si Winton. Pumunta silang tatlo sa isang ordinaryong restaurant para mag-chat. Hindi mabilang na inumin at pampaganya ang nakahain sa kanilang mesa. Umupo si James at Winton sa tapat, habang si Zella ay tumabi. Lumingon si James sa gilid at sinabing, please have a seat as well, Zella. Lumingon si James sa gilid at hinimok si Zella. Okay. Umupo si Zella. Bumalik si James kay Winton at nagtanong, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Sumagot si Winton, naglalakbay ako sa Endless Plain at gumagawa ng mabubuting gawa para mabayaran ang pinsalang nagawa ng Emmer Island. After some time, nasanay na ako sa ganitong buhay. Tumingin sa kanya si James at sinabi, nakikita kong hindi ka pa gaanong umuunlad sa iyong paglilinang. Wala ka pa sa sovereign rank. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, hindi gaanong umunlad ang cultivation rank ni Winton at hindi pa rin nakapasok sa sovereign rank. Haha, tumawa si Winton at sinabi, may iba pang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa cultivation rank. Oh, ganun ba? Tumingin si James sa kanya nang may pagkamausisa at nagtanong, ano ang mas mahalaga? Ilang beses tinapik ni Winton ang kanyang ulo at sinabing, mental fortitude. Maaabot ko kaagad ang napakataas na ranggo kung gusto ko. Hindi na itinuloy ni James ang paksa. Alam niyang hindi mabilang ang mga paraan para magtanim. Anuman ang landas na tinahak ng isa, sa huli ay humantong ito sa parehong destinasyon. Iniba niya ang paksa at sinabi ang kanyang layunin sa pagbisita. Naparito ako para tanungin ka. Alam mo ba ang tungkol sa oil lamp ni Emperor Raya? Ang oil lamp ni Emperor Raya. Natigilan si Winton sa tanong. Saglit niyang hinanap ang kanyang mga alaala, pagkatapos ay sumagot, may naaalala ako tungkol sa isang oil lamp. Noong lumahok ako sa pag-atake sa Endless Plain, nasangkapan na ako ng ilang kaalaman sa mga powerhouse ng iyong eroplano, lalo na si Emperor Raya. Sa pagkakaalam ko, meron nga siyang misteryosong oil lamp na hawak niya.
Matagal na niyang sinusubukang pinuhin ito, ngunit tila hindi siya nagtagumpay. Alam mo ba ang pinanggalingan ng oil lamp? Tanong ni James. Umiling si Winton bilang tugon. Nagtanong pa si James ng ilang tanong, ngunit wala kay Winton ang mga sagot na hinahanap niya. Bagamat hindi alam ni James kung saan galing ang oil lamp, napatunayan niyang may oil lamp si Zariah. Nagsimula siyang magtaka kung bakit iniwan ni Zariah ang oil lamp sa dark world na kumukonekta sa endless plane samantalang ang una niyang layunin ay upang pinuhin ito. Tumingin si James kay Zella at nagtanong, maaari mo bang gamitin ang iyong propecia na kakayahan upang mahanap ang kinaroroonan ng oil lamp? Noong nakaraan, isinakripisyo ni Zella ang kanyang kakayahang propecia para tulungan si James na maibalik ang kanyang naputol na potensyal. Makalipas ang ilang panahon, tinulungan siya ni James na maibalik ang kanyang kakayahan bilang propeta. Maaari kong subukan. Bahagyang tumango si Zella at pumikit. Ilang senaryo ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Maya-maya, nagmulat siya ng mata at tumingin kay James. Umiling siya at sinabing, hindi maganda. Ang tanging nakikita ko ay kadiliman. Sige. Hinulaan na ni James ang ganoong kahihinatnan dahil ang oil lamp ay dapat na nauugnay sa ilang talagang komplikadong mga lihim. Bagamat si Zella ay may kakayahang makahula, ang kanyang kultibasyon na ranggo ay masyadong mababa upang makakuha ng pananaw sa kinaroroonan ng lampara ng langis. Bakit mo hinahanap ang oil lamp? Curious na tanong ni Winton. Kumunot ang noo ni James at sumagot, I've encountered some trouble. Kailangan kong mahanap agad ang oil lamp para makakuha ng ilang gamit. Kung hindi, wala akong magagawa sa Central Plane at Dark World. Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinabi ni Winton, nakakalungkot, ngunit wala akong gaanong alam tungkol sa oil lamp. Humihingi din ng paumanhin si Zella, pasensya na hindi ako nakakatulong, James. Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. May iba pa akong importanteng bagay na dapat ayusin, so I'll take my leave. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at nawala sa kinatatayuan. Tumayo si Winton at tumingin sa malayo sa bintana. Tumingin sa kanya si Zella at nagtanong, may problema ba? Nabayaran ko na ang mga kasalanan ng Emmer Island, at wala na akong utang sa Endless Plane. Oras na para tuklasin ko ang malawak na outside world. Nakatingin si Winton sa malayo na may determinadong ekspresyon. Biglang nagbago ang kanyang mental na tibay, at lumakas ang kanyang aura. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang ranggo sa paglilinang. Samantala, bumalik si James sa Heavenly Court matapos mabigang mang-alap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Pagkatapos bumalik sa Heavenly Court, tinanggihan ni James ang mga bisita at nakipagkita kay Thea sa likod bahay ng isang manor. Hindi mo ba nabanggit na naramdaman mo ang aura ng lamp na langis noon? Nararamdaman mo ba ito ngayon? Tanong ni James na nakakunot ang noo. I can try, sagot ni Thea, saka umupo sa lotus position. Inilabas niya ang kanyang zen sa paligid at pinayagan itong gumala sa madilim na mundo. Alam ni James na magtatagal para sa mga resulta. Kaya, tumayo siya at nagtungo sa Cumulus Palace ng Heavenly Court. Ang hindi mabilang na mga powerhouse ng human race ay nagtipon na sa loob ng Cumulus Palace. Tatay, guro. Sa sandaling lumitaw si James, sinalubong siya ng mga powerhouse. Itinuon ni James ang kanyang mga mata sa isa sa mga powerhouse. Stephen. Sumagot si Stephen, oo, guru. Sabi ni James, nakapasok ka na sa Martial Celestial rank. Ang patuloy na pananatili sa Endless Plane ay maglilimite sa iyong paglago ng cultivation. Dapat kang umalis at tuklasin ang iba pang mga eroplano sa labas, o kung gusto mo, ang Central Plane. Nag-set up si James ng isang formation sa palibot ng Endless Plane. Bagamat mababa ang kanyang ranggo sa paglilinang noon, ang kanyang pormasayon ay napakalakas pa rin dahil ito ay itinapon kasama ng Genesis Path Scripture. Kahit na ang isang powerhouse sa Martial Celestial rank ay hindi makakasira sa pormasayon maliban kung pinagkadalubhasaan niya ang Genesis Path Scripture. Matapos malaman kung gaano kalakas si Stephen, gusto ni James na paalisin si Stephen sa Endless Plane. Talaga, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Stephen. Alam na niya ang tungkol sa mga eroplano sa labas.
Gayunpaman, mayroong isang porma sayon sa paligid ng Endless Plane, na pumihil sa kanya sa pag-alis. Siya ay nasa sabik na payagang umalis sa Endless Plane para mag-explore. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Yeah." Gayunpaman, saan ka man pumunta, tandaan na ikaw ay isang tao mula sa Endless Plane. Ang Endless Plane ang iyong tahanan. Umaasa ako na ikaw ay humakbang kapag ang Endless Plane ay nahaharap sa mga paghihirap sa hinaharap. Nangako si Stephen, "Huwag kang mag-alala, guro. Talagang paprotektahan ko ang Endless Plane mula sa panganib." "Sige na." Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang puwang sa porma sayon sa paligid ng Endless Plane. Mabilis na umalis si Stephen nang walang pag-aalinlangan. Nawala siya sa kanilang paningin, ngunit umalangaw ang kanyang boses sa bulwagan. "Sisikapin kong maabot ang magagandang tagumpay sa labas ng eroplano, Master." Nagtagal ang boses niya at unti-unting nawala. Napatingin si James sa mga kakilala niya sa hall at walang magawa. Hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Ito ay walang silbi na sabihin ang anumang bagay ngayon. Siya ay nasa malaking problema, at kung hindi niya ito mareresolba, ang Endless Plane ay kaladkarin sa panganib. Ang kanyang mga kakilala ay papatayin, at walang sinuman sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Bumalik si James para makipagkita ulit kay Thea. Nanatili siya malapit sa kanya, pinuprotektahan siya habang hinahanap niya ang lampara ng langis. Sa sandaling iyon, hinahanap ng Zen ni Thea ang madilim na mundo. Bigla, nakaramdam siya ng abnormal na pagbabago-bago at isang mahinang liwanag sa kadiliman. "Diyan ka na." Agad niyang binawi ang kanyang Zen at tuwang-tuwa na tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni James at sinabing, "Honey, nakita ko ang oil lamp. Nahanap ko na." Si Thea ay sumilay sa isang matingkad na ngiti, tulad ng isang batang babae na nakahanap ng isang bagay na kawili-wili. Masayang tumalon siya, at sumayaw sa hangin ang mahaba niyang itim na buhok. Nakahinga rin ng maluwag si James. Ngayong nakita na nila ang oil lamp, magiging simple na ang susunod niyang mga hakbang. Kailangan niyang hanapin ang oil lamp, gamitin ito para makapasok sa prison world, at pagkatapos ay hanapin ang powerhouses ng Tellers, Sylvie, at Metala. Kapag nakolekta niya ang mga primitive na inscription ng 5 elemental primevals, sa wakas ay mapapagaling na niya si Cairo. Pagkatapos gumaling, si Cairo ay nasa tuktok ng quasi-bliss rank. Walang dapat ipag-alala si James kung may kasama siyang powerhouse. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pagbutihin ang kanyang ranggo sa paglilinang ng mabilis. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. "Honey, hanapin natin ang oil lamp ngayon. Mabilis itong gumagalaw sa dark world at lalabas sa ibang lugar sa lalong madaling panahon. Nag-aalala ako na mawalan ako ng malay." Nag-aalalang sabi ni Thea. "Sige." Tumango si James. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang inscription. Matapos mawala sa kawalan ng mga inscription, hinawakan ni James ang kamay ni Thea at umalis sa lugar. Hindi tiyak kung kailan sila babalik, kaya nag-iwan siya ng ilang mga inscription na maaaring magamit upang umalis sa Endless Plane. Ang mga malalakas at maswerteng sapat ay magkakaroon ng pagkakataong mahanap ang mga inscription at umalis sa Endless Plane. Ayaw ni James na pigilan ang mga powerhouse ng Endless. Kaya, nag-iwan siya ng paraan para makaalis sila sa Endless at tuklasin ang labas ng mundo. Bago umalis, nag-iwan ng mensahe si James para sa Heavenly Court. "Aalis na kami ni Thea sa Endless Plane. Nag-iwan ako ng ilang inscription. Ang sinumang papasok sa Martial Celestial Rank ay mahahanap sila. Sa pamamagitan ng paghiram ng mga kapangyarihan ng mga inscription, maaari kang umalis sa Endless Plane at magtungo sa labas ng mga eroplano." Umalangaw ang kanyang boses sa korte ng langit. Samantala, nakarating na sina James at Thea sa Dark World na konektado sa Endless Plane. Ganyan lang. Itinuro ni Thea ang dilim. Nagsumite si James ng Boundary Breaker Rune para tulungan silang maglakbay. "Medyo malayo tayo." Matapos gamitin ang Boundary Breaker Rune, lumitaw sina James at Thea malapit sa lampara ng langis. Gayunpaman, sila ay bahagyang off-track.
Hinawakan niya ang kamay ni Thea at nagsimulang gumalaw sa direksyon ng oil lamp. Itinuro ni Thea ang mga ito at sinabing, nasa lugar na iyon. Nararamdaman kong pumunta ito sa direksyon na iyon. Sige. Tumango si James, saka mabilis na hinabol ang oil lamp kasama si Thea. Hindi nagtagal, nakakita sila ng mahinang liwanag sa dilim. Sa likod ng oil lamp ay isang matandang monghe. Patuloy niyang hinahabol ang oil lamp, sinusubukang makuha ito. Gayunpaman, ang lampara ng langis ay masyadong malakas, at hindi siya nagtagumpay. Sumilip si James sa oil lamp. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang mahiwagang inscription para makuha ang oil lamp. Matapos makitang nakakulong ang oil lamp, tumingin ang matandang monghe sa taong nagpakita, at agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. James, bakit ka nandito? Ang matandang monghe ay walang iba kundi si Zeno. Sinundan ni Zeno ang yapak ni Emperor Raya at pumasok sa madilim na mundo. Kanina pa siya nakikipagsapalaran sa madilim na mundo at nakasalubong niya ang oil lamp ng nagkataon. Mula noon, sinusundan niya ang lampara ng langis, na naglalakbay sa kadiliman at paminsan-minsan ay humihinto ng ilang oras. Matagal nang sinusundan ni Zeno ang oil lamp sa kadiliman. Zeno. Bahagyang nagulat si James. Hindi niya inaasahan na makakaharap si Zeno sa madilim na mundo. Bakit may ibang tao dito? Bahagyang kumunat ang noo ni Thea. Naramdaman lang niya ang aura ng oil lamp at hindi niya naramdaman ang sinumang malapit sa oil lamp. Halatang pagod ang mukha ni Zeno. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malaking bato ang lumutang mula sa malayo. Umupo siya at sinabing, matagal ko nang hinahabol ang bagay na ito. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at lumutang sa kanya ang oil lamp. Pinagmasdan niyang mabuti ang oil lamp at nakita niyang napaka-magical, lalo na ang mitya at mahinang liwanag. Matapos suriin ang lampara ng langis ng ilang sandali, natuklasan ni James na hindi mabilang na mga primitive na inscription ang bumubuo sa liwanag. Ngayong nakuha na niya ang oil lamp, maaari na niyang linangin ang mga primitive na inscription ng marami sa mga lahi ng Dark World. Gayunpaman, ang mga primitive na inscription ng mga lahi na nakakulong sa loob ng prison world ay hindi kasama sa loob ng oil lamp. Inalis ni James ang oil lamp, tumingin kay Zeno, at nagtanong, nabawi mo na ba ang iyong mga alaala? Bahagyang tumango si Zeno at sinabing, napaka-magical ng oil lamp. Nang malapit na ako rito, unti-unting bumabawi ang kaluluwa ko pati na rin ang mga alaalang nakuha sa akin. Ikaw ang dating pinagkakatiwalaang tiwala ni Emperor Raya at tinawag na pinakamahusay na Rune Arts Grandmaster. Alam mo ba ang pinagmula ni Emperor Raya? Diretsyong tanong ni James. Ano ba talaga ang tinutukoy mo? Tanong ni Zeno na nakakunot ang noo. Sumimangot si James at sinabing, talaga bang may magandang pinanggalingan si Emperor Raya? Tinitigan ni Zeno si James at ini-scan ito ng kanyang zen. Maya-maya, napabulalas siya, ikaw. Paanong napakalakas ng iyong pisikal na katawan ngayon? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni James, at sinabi niya, kahit isang powerhouse sa Holy Celestial Rank ay hindi makakakita sa lakas ng aking katawan, ni makaramdam ng kapangyarihan sa loob nito. Gayunpaman, madali mong nakita sa pamamagitan ko. Mukhang isa ka ring kakaiba. Ako. Pambihira. Tumawa si Zeno. Kaagad pagkatapos nito, seryoso siyang nagtanong, kahit ako ay hindi matrap ang oil lamp. Ngunit madali mo itong nakulong, at itinago. Napaka-impressed mo. Ipinapalagay ko na pinagkadalubhasaan mo ang mga primitive na inscription ng isang lahi mula sa Dark World. Kung hindi, hindi mo ito mabitag. Biglang natarante si James sa sinabi niya. Mukhang tama ako. Sinusundan mo noon si Emperor Raya, kaya natural lang na isa kang espesyal. Kung hindi ako nagkakamali, si Emperor Raya ang reincarnation ng Heavenly Secrets Pavilion's Master. Samantala, dapat ay isa ka sa mga nasasakupan niya kahit noong nakaraan mong buhay. Gumawa ng ilang espekulasyon si James. Ayon sa impormasyong mayroon siya, ang oil lamp ay ninakaw ng Heavenly Secrets Pavilion's Master. Gayunpaman, ang Heavenly Secrets Pavilion's Master ay malubhang nasugatan at tumakas.
Sa makatuwid, nahulaan ni James na ang Heavenly Secrets Pavilion's Master ay nasa kanyang limitasyon at walang pagpipilian kundi ang muling magkatawang tao. Siya ay muling nagkatawang tao sa Endless Plane bilang Jiraiya. Gayunpaman, hindi niya agad nabawi ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang oil lamp ay dinala sa Endless at lumitaw sa isang lugar malapit sa kanya. Kaya, palagi niyang sinisikap na pinuhin ito. Hanggang sa umalis siya sa Endless Plane ay nanimbalik ang kanyang mga alaala. Sa kasamaang palad, hindi siya nakabawi ng lakas. Kaya naman, pinili niyang iwan ang oil lamp dahil ito ay magdudulot ng malaking panganib sa kanyang sarili. Hindi siya mabubuhay kung susundan siya ng mga Yeftero at ng iba pang lahi. Pinagsama-sama ni James ang puzzle gamit ang ilang salita mula kay Zeno. Nalaman mo na ang tungkol sa Heavenly Secrets Pavilion. Mukhang marami ka nang naranasan pagkatapos umalis sa Endless Plane. Nagulat na tumingin si Zeno kay James at sinabing, "Well, tama ka. Si Emperor Raya ang reincarnation ng Heavenly Secrets Pavilion's Master." Matapos kumpirmahin ang mga haka-haka ni James, napaisip si Zeno at sinubukang maalala ang isang bagay. Maya-maya, huminga siya ng malalim at sinabing, "Napakahabang kwento. I hold muna natin ang paksang ito. Sa halip, pag-usapan natin kung ano ang iyong mga karanasan pagkatapos umalis sa Endless Plane." Alam ni Zeno ang lahat tungkol sa mga galaw ni James sa Endless Plane ngunit walang alam sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa labas ng eroplano. Ang mga galaw at tagumpay ni James ay mainit na paksa sa labas ng mga eroplano at sa madilim na mundo. Kaya, wala siyang dapat itago at totoo niyang ibinahagi ang kanyang mga karanasan pagkatapos umalis sa Endless Plane. Inihayag pa niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagtatag ng Supremacium sa kanyang nakaraang buhay. Binisita ko ang punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion at nakipagkita ako sa kanilang Deputy Master, si Shoro Yasar. Sinabi niya sa akin na ninakaw ng kanilang amo ang oil lamp na ginagamit sa pagpasok sa prison world. Gayunpaman, siya ay nasugatan at tumakas. Nawala rin ang oil lamp pagkatapos ng insidenteng iyon. Tumingin si James kay Zeno at nagtanong, "Magkwento ka patungkol kay Emperor Raya." Bahagyang tumango si Zeno at sinabing, si Emperor Raya ay dating guro ng Heavenly Secret Pavilion sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang pangalan ay Theron Terrell, at siya ay mula sa Tribunal Race. Kasali rin ang Tribunal Race sa digmaang nangyari sa Dark World. Sa katunayan, sila ang pangunahing puwersang lumalaban ng natalong panig. Halos lahat ng miyembro ng tribunals ay lumahok sa labanan. Matapos ang kanilang pagkatalo, ang kanilang mga powerhouse ay nakulong. Naiwasan si Theron sa paghati sa kanilang kapalaran dahil matagal na siyang naging disipulo ng Heavenly Secret Pavilion. Pagkatapos na makulong ang mga powerhouse ng Tribunal Race, nagpatuloy si Theron sa paglinang ng lihim. Sa kalaunan, pumasok siya sa Quasi-Bliss rank at inangkin na siya ang Dark World's Lord. Inisip ni Theron na siya ay walang kapantay at nais niyang iligtas ang mga nakakulong na tribunal, kaya siya ay sumilip sa mga Yeftero at ninakaw ang lamp ng langis. Gayunpaman, ang lampara ng langis ay isang napakahalagang bagay at mahigpit na binabantayan. Bagamat matagumpay na ninakaw ni Thorn ang oil lamp, siya ay natuklasan. Nakibahagi siya sa isang napakatinding labanan sa hindi mabilang na mga powerhouse. Sa kanyang lakas lamang, imposibleng makalaban niya ang napakaraming kalaban. Pinatay niya ang ilang malalakas na kalaban at ang kanyang paraan sa pagkubkob. Sa kasamaang palad, siya ay nasugatan ng husto. Huminto si Zeno at bumantong hininga. Pagkatapos, nagpatuloy siya, na nagsasabing, sa aking nakaraang buhay, isa rin akong disipulo ng Heavenly Secret Pavilion at isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Theron. Pagkatapos tumakas ni Theron, nagpadala siya sa akin ng mensahe. Nang maabyutin ko siya, siya ay halos patay, at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng maghiwa-hiwalay. Para iligtas siya, naubos ko ang malaking lakas ko at muntik na akong mamatay. Bagaman nagawa kong iligtas siya, kailangan siyang muling magkatawang tao. Kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay nagkawatak-watek. Ibinahagi ni Zeno ng detalyado ang mga nakaraang kaganapan. Theron reincarnated sa Endless Plane bilang Jiraiya. Sa kasamaang palad, nawala ang kanyang mga alaala pati na rin ang kanyang cultivation base.
Ako naman, sinundan siya para ma-reincarnate sa Endless Plane. Nawala rin ang cultivation base ko dahil ginamit ko ang lakas ko para iligtas siya at payagan siyang muling magkatawang tao. Gayunpaman, napanatili ko ang aking mga alaala. Natagpuan ko siya sa Endless Plane at nanatili sa tabi niya. Si Theron ay naging tagapagtanggol ng Endless Plane at pinangunahan ang mga powerhouse upang itaboy ang Emmer Army. Sa panahon ng pakikipaglaban sa Emmer Army, ako ay nasugatan at nawala ang ilang mga alaala ng aking nakaraang buhay. Hanggang sa pumasok ako sa madilim na mundo at natagpuan ang lampara ng langis ay nabawi ko ang mga nawalang alaala na ito. Tanong ni James, bakit hindi kinuha ni Zariah ang oil lamp nang ipagsapalaran niya ang kanyang buhay para dito? Sa antas ng ranggo ng cultivation ng kanyang nakaraang buhay, dapat ay nabawi niya ang kanyang mga alaala pagkatapos maabot ang sovereign rank. Ipinaliwanag ni Zeno, ang oil lamp ay hindi natuklasan dahil sa progenitor star sa Endless Plane. Pinipigilan ng progenitor star na malantad ang mga lihim ni Heaven. Gayunpaman, kung umalis si Zariah na may dalang oil lamp, mararamdaman ng mga powerhouse ng Dark World ang aura nito, at siya ay mapapahamak. Kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas bago niya kumpiyansa na dalhin ang lampara ng langis kasama niya. Ano ang ibig mong sabihin sa progenitor star? Kumunot ang noo ni James. Sumagot si Zeno, ang tinatawag na progenitor star ay ang pinagmulan ng mga lahi ng Dark World. Matapos masira ang ancestral site, ang ilang pangunahing piraso nito ay naging mga planeta. Hindi siguradong sinabi ni Zeno, actually, hindi ko alam ang mga detalye. Maraming mga alamat tungkol sa ancestral site. Ito ay isang lugar na bumalik sa kasaysayan. Kahit na isa akong disipulo ng Heavenly Secrets Pavilion sa nakaraan kong buhay, wala akong gaanong impormasyon tungkol dito. Ang alam ko lang may lugar sa Dark World kung saan isinilang ang hindi mabilang na lahi. Isa itong pinagpalang lupain na puno ng mga pagkakataon. Gayunpaman, nawasak ito sa ilang kadahilanan, at ilang mga pangunahing piraso lamang ang nakaligtas. Ang mga pangunahing pirasong ito ay nagpaanod sa madilim na mundo at nabuo sa progenitor stars. Gayunpaman, kakaunti lamang ng mga tao na nabuhay ng mahabang panahon ang nakakaalam tungkol sa mga kaganapang ito. Nabalitaan ko sila kay Theron. Noon, pinilit niyang muling magkatawang tao sa isang progenitor star. Ayon napadpad kami sa Endless Plane. Ang Earth ba ang progenitor star? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Si James ay isinilang sa lupa, o upang maging mas tumpak, ito ang planeta kung saan siya muling nagkatawang tao. Matapos maabot ang ganoong taas sa kanyang cultivation rank, masasabi niyang ang Earth ay hindi lamang isang ordinaryong planeta. Umiling si Zeno at hindi siguradong sinabi, dapat nga. Kung hindi, hindi magtatayo ng rebulto si Zariah sa lupa. Sa palagay ko ginawa niya iyon dahil may boon sa progenitor star. Hindi ako sigurado tungkol sa kung ano ito bagaman. Mayroon lang akong impormasyon sa kung ano ang isiniwalat sa akin ni Theron. Matapos sagutin ang tanong ni James ay tumingin si Zeno kay Thea. Dapat malaman ng Mevraes ang progenitor star. Alam nila ang mga pangunahing piraso ng ancestral site na naging progenitor star. Ito ang dahilan kung bakit nila pinapunta si Thea sa Endless Plane. Bumalik si Zeno kay James at sinabing, tama ang desisyon mong itago ang Endless Plane. Pinigilan nito ang progenitor star na matuklasan. Kung ang balita tungkol sa progenitor star ay isa publiko, hindi mabilang na mga karera ang magtutuon ng kanilang mga mata sa Endless Plane. Kung mangyayari iyon, siguradong sumiklab muli ang madugong labanan. Naisip ni James, ano nga ba ang ancestral site? Matapos mabigang magkaroon ng makatwirang conclusion, inalis ni James ang kanyang mga iniisip. Nilingan niya si Zeno at tinanong, gaano ka katatag sa iyong nakaraang buhay? Ang nakaraan kong buhay. Ngumiti si Zeno at sinabi, sa iyong nakaraang buhay, ikaw ay nasa tuktok ng Martial Celestial Rank at hindi pa nakapasok sa Holy Celestial Rank, tama ba? Kung tungkol sa ranggo ng paglilinang ng aking nakaraang buhay, ako ay bahagyang mas malakas kaysa sa iyo. Ako ay nasa huling yugto ng Holy Celestial Rank at malapit na akong maabot ang kabuuan. Kahanga-hanga, humahangang sabi ni James. Pagkatapos, tinanong niya, pagkatapos mong mabawi ang iyong mga alaala, bumalik ba sa iyo ang iyong cultivation base?
Umiling si Zeno at sinabing, sa normal na mga pangyayari, maibabalik ko sana ang aking cultivation base pagkatapos bumalik ang aking mga alaala. Gayunpaman, naubos ko ang labis na kapangyarihan ko para iligtas si Theron at nasa bingit din ako ng kamatayan. Kahit na pinanatili ko ang aking mga alaala pagkatapos ng reincarnation, hindi ko na maibabalik ang aking cultivation base. Wala akong choice kundi pagbutihin muli ang hakbang-hakbang. Ang tanging kalamangan na mayroon ako ay ang aking mga alaala at mga karanasan. Pinaplano kong pumunta sa prison world. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni James. Oo naman. Tumango si Zeno. Bigla siyang may naalala at sinabing, ngunit bago tayo pumasok sa prison world, kailangan nating hanapin ang reincarnated na sarili ni Theron, si Ziraya. Ang tribunal race ay dating talagang prestihiyoso sa Dark World. Hindi magiging madali para sa iyo na makuha ang mga primitive na inscription ng elemental primevals. Gayunpaman, ang iyong rate ng tagumpay ay tataas ng malaki kung mayroon kang isang powerhouse ng tribunal race sa iyo. Paano natin siya mahahanap? Kumunot ang noo ni James. Sumagot si Zeno, alam ng oil lamp kung nasaan siya. Maaari itong gumabay sa atin patungo kay Ziraya. Inihayag ni Zeno na ang lampara ng langis ay maaaring humantong sa kanila sa Ziraya. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang mukha ni Zeno. Paliwanag niya, kapag umalis na tayo dala ang oil lamp, mararamdaman agad ito ng mga powerhouse na dating nagbabantay dito. Sa lakas natin ngayon, hindi natin mapoprotektahan ang oil lamp at baka mawalan pa tayo ng buhay kapag nahuli nila tayo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kumunot ang noo ni James. Nagkibit balikat si Zeno at sinabing, paano ko malalaman? Kahit si Ziraya ay hindi mo ari. Kung maganda ang plano niya, hindi niya iniwan ang oil lamp dito. Naisip ni James, mas madali kong makukuha ang mga primitive na inscription ng elemental primevals kung sasamahan ako ni Ziraya sa prison world. Kung hindi ko siya hahanapin, ang mga powerhouse na dating nagbabantay sa oil lamp ay hindi makakahabol ng mabilis, at makapasok ako sa prison world. Gayunpaman, kailangan kong magsikap para makuha ang mga primitive na inscription. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si James, bukod sa paggamit ng oil lamp, wala na bang ibang paraan para mahanap si Ziraya? Umiling si Zeno at sinabing, hindi naman siguro. Mahahanap natin si Ziraya na may namamalagi niyang aura sa oil lamp. Marahil ay dumiretso na tayo sa pasukan ng prison world. Baka maramdaman niyang umalis na ang oil lamp sa endless plane at baka sumugod siya para tingnan ang sitwasyon. Kalahati. Sigurado ka bang gagana ito? Walang katiyakang sumagot si Zeno, paano ko malalaman? Punta na lang tayo sa prison world. Iniwan ni Ziraya ang ilan sa kanyang aura sa oil lamp, kaya dapat niyang maramdaman na umalis ito sa endless plane bago ang iba pang mga powerhouse. Pumunta tayo sa isang lugar na malapit sa prison world, at maghintay saglit para makita kung lalabas siya. Sige. Tumango si James, alam niyang wala nang mas magandang opsyon. Inaasahan ni James na makilala si Ziraya, na dating Heavenly Secrets Pavilions Master at isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Siya ay isang walang katulad na magsasaka, sapat na matapang na tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Sa kanyang potensyal, malamang na mabilis siyang bumuti pagkatapos na mabawi ang kanyang mga alaala. Nagtataka ako kung ano ang kanyang cultivation rank ngayon. Tumingin si James kay Zeno at nagtanong, kilala mo naman siya di ba? Ano sa tingin mo? Umiling si Zeno at sinabing, hindi ko alam. Katulad mo, muntik na rin siyang mawala sa past life niya. Kaya, hindi niya agad maibalik ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kanyang potensyal at mga nagawa sa nakaraang buhay, at kung isa sa alang-alang din ang dami ng oras na lumipas mula noong umalis siya sa endless plane, ipinapalagay ko na naabot na niya ang Martial Celestial rank. Baka mas mataas pa ang ranggo niya. Kailangan natin siyang makilala para malaman. Tumigil sa pagtatanong si James. Nilingan niya si Thea at sinabing, let's go. Nagtanong si Thea, nakapag-research ka na ba kung nasaan ang prison world? Natural, walang ideya si James kung nasaan ang prison world. Kahit na ang Heavenly Secrets Pavilion ay walang ideya. Gayunpaman, naniniwala si James na malalaman ni Zeno kung saan ito matatagpuan.
Tumingin siya kay Zeno at nagtanong, dapat alam mo kung nasaan ang prison world, tama ba? Bahagyang tumango si Zeno at sumagot, oo naman. Noon, pinagsikapan ni Theron ang prison world. Ako ay isang malapit na subordinate, kaya alam ko kung nasaan ito. Kung ganoon, manguna ka, sabi ni James. Sige, tumango si Zeno. Inakay ni Zeno sina Thea at James palabas ng Dark World na konektado sa Endless Plane. Ang prison world ay isang lugar kung saan hindi mabilang na mga powerhouse ang nakakulong. Umalis ang tatlo at nagsimulang maglakbay sa kadiliman. Ginamit ni Zeno ang pagkakataong magbahagi ng impormasyon tungkol sa prison world. Ang prison world ay dating bahagi ng ancestral site. Karamihan sa mga pangunahing piraso ng ancestral site ay nakakalat at naglaho sa kadiliman, na nag-iwan ng isang pira-pirasong mundo. Matapos manalo sa labanan ang panig na pinamumunuan ng apat na sinaunang lahi, ikinulong nila ang natalong panig sa prison world at itinayo ang pinakamalakas na porma sayon na umiiral sa paligid ng lugar. Speaking of the battle, biglang may naisip si James at nagtanong, ano ang dahilan nito? Bakit maraming lahi ang kasali? Ano pa kaya yun? Siyempre, ito ay isang labanan para sa pinakamataas na lakas. Gusto nilang maabot ang maalamat na Transcendental Bliss rank. Napabuntong hininga si Zeno. Mag-elaborate ka. Interesado si James sa kasaysayan ng madilim na mundo at gustong malaman kung bakit napakaraming karera ang lumahok sa labanan. Ipinaliwanag ni Zeno, ang ugat ng lahat ay ang ancestral site. Ang ancestral site ay matagal nang nawasak bago ang labanan. Bagamat ito ay nabasag, isang landas na tinatawag na Halcyon Road, na kilala rin bilang Halcyon Sea, ay nakaligtas. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang mga powerhouse na sumubok na pumasok sa Transcendental Bliss rank ay maaaring mababaliw, tuluyang mawawalan ng bait, o mamamatay. May mga chismis na ang sinumang makapasok sa Halcyon Road at dumaan dito ay matagumpay na makapasok sa Transcendental Bliss rank. Ang Halcyon Road ay dating nasa loob ng ancestral site. Gayunpaman, pagkatapos na sirain ang ancestral site, ang Halcyon Road ay nawala sa Dark World. Magbubukas lamang ito sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, anong klaseng kondisyon? Kapag ang mga powerhouse sa quasi-bliss rank ay umabot sa isang partikular na numero, lalabas ang Halcyon Road. Gayunpaman, limitadong bilang lamang ng mga powerhouse ang maaaring makapasok sa Halcyon Road. Ang mga powerhouse noon ay nahati sa dalawang panig at nakipaglaban upang makakuha ng pagkakataong makapasok sa Halcyon Road. Ang mga natalo ay mamamatay, at ang mga nanalo ay maaaring makapasok dito. Ang mga powerhouse ng nanalong panig, na umabot sa quasi-bliss rank, ay pumasok lahat sa Halcyon Road. Tanong ni James, at ano ang nangyari? Umiling si Zeno at sumagot, hindi ako masyadong sigurado. Mula sa narinig ko, walang bumalik mula sa Halcyon Road, at walang nakarating sa Transcendental Bliss rank. Mayroon lamang mga tala ng mga powerhouse na umabot sa quasi-bliss rank, at walang anumang naitalang account ng sinumang nakakaabot sa Transcendental Bliss rank. Isang mito na ang mga papasok sa Transcendental Bliss rank ay mawawalan ng emosyon at magiging parang mga puppet na walang nararamdaman. Habang lumilipat sa kadiliman, ibinahagi ni Zeno ang ilang mga alamat tungkol sa ancestral site, na siyang pinag-ugatan ng nakaraang kaguluhan ng Dark World. Sa totoo lang, biglang sinabi ni Zeno, hindi lang isang progenitor star. Matapos wasakin ang ancestral site, marami sa mga pangunahing piraso nito ang nakakalat at naging mga eroplano o planeta. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang lahi ng Dark World ay agad na sinakop ang mga progenitor star na ito. Ang progenitor star sa loob ng Endless Plane ay ang tanging hindi pa natuklasan. Nagulat si James, hindi niya inaasahan na nangyari ang mga ganoong bagay sa Dark World. Nagsimula siyang umasa na maabot ang quasi-bliss rank at ang maalamat na Transcendental Bliss rank balang araw. Naniniwala siyang malapit nang dumating ang araw na iyon. Matagal na mula noong labanang iyon sa Dark World. Sigurado akong marami ng powerhouse sa quasi-bliss rank sa ngayon. Ang Halcyon Road ay lilito muli sa lalong madaling panahon. Iniisip ko kung anong uri ng mga bagyo ang lalabas sa oras na ito. Napabuntong hininga si Zeno.
Nagpatuloy ang tatlo patungo sa kanilang destinasyon. Si James, Thea, at Zeno ay lumipat sa kadiliman. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng isang sinaunang guho na tinatawag na Sky Tomb, na inuri bilang isang Forbidden Zone. Huminto si Zeno sa labas ng guho. Tumingin siya sa harapan nila at sinabi, ang lugar na ito ay tinatawag na Sky Tomb. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ito ay isang libingan ng mga namatay na powerhouse. Ang Prison World ay matatagpuan sa kailaliman ng Sky Tomb. Sa Dark World ngayon, halos walang nakakaalam tungkol sa Prison World. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Alam niya ang tungkol sa Sky Tomb dahil binigyan siya ni Latros ng mapa ng Dark World. Kaya, nagkaroon siya ng magaspang na ideya ng mga lokasyon ng ilang lugar. Ang Sky Tomb ay isang kilalang ipinagbabawal na lugar, na pinangalanan din bilang isa sa 10 mapanganib na rehiyon. Kahit na ang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank ay hindi madaling makipagsapalaran sa Sky Tomb. Kahit si Latros, ang pinuno ng mga Theaten, ay walang ideya na mayroong prison world sa loob ng Sky Tomb. Hindi ba nagsama-sama ang mga pinuno ng iba't ibang lahi para itayo ang formation? Sa lohikal na pagsasalita, dapat mayroong isang grupo ng mga tao na nakakaalam tungkol sa prison world. Bakit kakaunti lang ang nakakaalam nito? Kahit ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi alam ang tungkol sa prison world, curious na tanong ni James. Ipinaliwanag ni Zeno, ang mga nagtayo ng Porma Sion ay hindi nangangahulugang ang mga pinuno ng kanilang mga lahi. Sa katunayan, marami sa kanila ay mga miyembro na pinakamalalim sa kani-kanilang mga primitive na inscription. Noon, kumuha sila ng mga oaths upang hindi ibunyag ang lokasyon ng prison world sa anumang pagkakataon. Bukod dito, biglang huminto si Zeno, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ipinagpatuloy niya, na nagsasabing, pagkatapos maitayo ang prison world, ang mga powerhouse na nakibahagi sa pag-set up nito ay sunod-sunod na naaksidente sa mga sumunod na taon. Karamihan sa kanila ay patay na. Marahil ay mga powerhouse lamang ng 4 na lahing ninuno at ilang makapangyarihang lahi ang nabubuhay pa. Nagtatakang tanong ni James, bakit nangyari ito? Ipinaliwanag ni Zeno, malamang na ang 4 na sinaunang lahi ay nagsanib puwersa upang palihim na patayin ang iba, tulad ng kung paano sila nagkaisa upang paksay ng Glacis. Nawalan ng interes si James. Iniba niya ang topic, nagtatanong, nakarating na kami malapit sa prison world. Maghintay tayo dito sandali para makita kung darating si Zirae pagkatapos maramdaman ang kinaroroonan ng oil lamp. Sana mabilis siyang dumating. Kung maramdaman ng ibang powerhouses ang oil lamp sa harap niya at makarating dito, malalagay tayo sa matinding problema. Sumang-ayon si Zeno, oo. Hindi kami makapaghintay ng masyadong matagal. Tingnan muna natin ang paligid. Hindi pa ako nakakapasok sa prison world, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa lugar. Bahagyang tumanggaw si James. Pumasok ang tatlo sa mga guho at agad na napansin ang hindi mabilang na mga libingan sa paligid ng lugar. Ilan sa mga libingan ay buo pa, ngunit ang ilan ay gumuho na. Ang bawat isa sa mga libingan ay naglalabas ng nakatatakot na kapangyarihan at hinanakit sa mundo. Ang mga powerhouse na hindi pa nakapasok sa Holy Celestial Rank ay hindi kailanman maglalakas loob na humakbang sa Sky Tomb. Bagamat hindi pa nakapasok si James sa Holy Celestial Rank, ang kanyang pisikal na katawan ay Kat-Anji tangi. Kaya, hindi siya naapektuhan ng corrupted aura. Si Thea naman ay may tenebrous body kaya wala siyang dapat ikatakot. Samantala, maayos din si Zeno. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating isang powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial Rank at nilagyan ng hindi mabilang na mga kasanayan upang kontrahin ang tiwaling aura. Napansin ni James ang isang Porma Sion pagkatapos dumaan sa ilang mga libingan, at ang lampara ng langis sa kanyang imbakan na kayamanan ay nagsimulang gumanti. Naramdaman niya ang pagbabago-bago sa unahan niya at malalim na mga inscription na hindi pa niya nakatagpo noon. Sa kabila ng pagiging hindi pamilyar sa mga inscription, tiwala si James sa pag-unawa at pag-decipher sa pagbuo. Gayunpaman, ang pagbuo ay komplikado at naglalaman ng mga primitive na inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Matagal pa siya bago niya masira ang Porma Sion. Maghintay tayo dito. Nakahanap si James ng isang tiwangwang na bundok at naupo sa tuktok.
Lumapit si Thea at tumabi sa kanya. Umaasang tumingin si Zeno sa paligid, naghihintay na magpakita si Jiraiya. Lumipas ang oras araw-araw. Ang mga inaasahan ni Zeno ay unti-unting nauwi sa pagkabigo. Mga 10,000 taon na ang nakalipas mula nang dumating sila sa Sky Tomb. Kung naramdaman ni Jiraiya ang oil lamp, nakarating na siya ngayon. Biglang naramdaman ni James ang kakaibang aura sa di kalayuan. Tumayo siya at sinabing, nararamdaman kong may papalapit na tao. Hindi na kami makapaghintay. Tara na. Pinatawag ni James ang oil lamp, hinawakan ang kamay ni Thea, at nagmamadaling pumunta sa formation. Mabilis namang sumunod si Zeno sa likuran nila. Nang malapit na sila sa formation, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas mula sa oil lamp at nagbukas ng puwang para madaanan sila. Dumating ang ilang matatandang lalaki pagkasara lamang ng puwang sa porma sayon. Iniskan nila ang paligid, ngunit hindi ma-penetrate ng kanilang Zen ang formation sa kabila ng pagiging walang katulad na powerhouses. Ganun pa man, naramdaman nila ang nagtatagal na aura sa kanilang paligid at natitiyak nilang may ilang buhay na nilalang sa lugar na nasa harapan nila. Late na tayo. Oo. Malamang na nakapasok na siya sa prison world gamit ang oil lamp. Sino iyon? Matagal nang nawala ang oil lamp. Ngayong bigla itong muling lumitaw malapit sa kulungan, nangangahulugan lamang ito na nakabawi na ang magnanakaw at pumasok sa prison world na may dalang oil lamp para iligtas ang mga bilanggo. Hindi natin siya mahabol sa prison world. Mag-retreat tayo sa ngayon, at pag-usapan ang bagay na ito. Ilang boses ang nag-uusap sa Sky Tomb. Maya-maya, nawala na ang boses nila. Samantala, pumasok na sa formation sina James, Thea, at Zeno. Gayunpaman, napagtanto nila na mayroong maraming mga layer dito. Matapos makapasok sa porma sayon, natuklasan ni James na ang bawat layer ay inihagis ng ibang lahi. Sa kabila nito, ang mga layer ay may mahiwagang koneksyon at napakalakas. Kailangan nilang basagin ang mga layer upang ganap na makapasa sa pagbuo. Kinailangan na magkaroon ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi upang matukoy ang mga layer. Ang porma sayon ay solid, at kahit na ang isang walang katulad na powerhouse ay hindi ito masira sa pamamagitan ng puwersa. Napabuntong hininga si Zeno at sinabing, sa huli, hindi nagpakita si Jiraiya. Nagtataka ako kung matagumpay nating makukuha ang mga primitive na inscription na kailangan mo. Duda ako na magiging madali ito. Pag-iisipan natin iyan pagkatapos na makalusot sa porma sayon na ito. Wala pang matibay na plano si James ngunit nadama niya na ang pag-aalala ay hindi makakatulong. Maaari nilang isipin ang tungkol sa pagkuha ng mga primitive na inscription pagkatapos pumasok sa prison world. Itinaas niya ang oil lamp at dahan-daang binuksan isa-isa ang mga layer ng formation. Ang grupo ay dahan-daang sumulong, at pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga layer, sa wakas ay lumitaw sila sa isang malawak at misteryosong mundo. Bumubunduko ng may ngipin sa di kalayuan, at isang batis na asol na hiyas ang lumihis sa mga lambak. Nakakapreskong pakiramdam ang hangin dahil sagana ito sa Empyrean spiritual energy. Inilabas ni James ang kanyang Zen ngunit hindi niya mahanap ang mga hangganan ng mundo. Gayunpaman, naramdaman niya ang ilang mga tipak ng inscription na nakakalat sa buong lugar. Nagtataka niyang sinabi, ito ba ang nawasak na ancestral site? Bakit ang Endless Plains Progenitor Star ay hindi binubuo ng mga mahiwagang primitive inscription sigils? Kabanata 5456. Ang Progenitor Star ay nagmula sa isang pangunahing piraso ng ancestral site. Kaya naman, na-curious si James kung bakit ang mga sigil ng inscription ng Endless Plain ay kulang sa mahiwagang primitive inscriptions na mga sigil kapag ang ancestral site ay malinaw na sagana sa mga ito. Paano ko malalaman? Nagkibit-balikat si Zeno, saka nagpatuloy sa pag-scan sa paligid. Nakarating na ang grupo sa isang dulo ng bulubundukin, at sa likod nila ay ang porma sayon na kanilang nadaanan. Nasa hangganan tayo ng porma sayon, at malamang na hindi tinitirhan ang lugar na ito. Ang prison world ay malawak, at hindi mabilang na mga lahi ang nakakulong dito. Matapos ang mahabang panahon, sigurado akong marami na sa kanila ang nagsilang ng mga inapo. Dapat ay medyo masigla ang lugar na ito ngayon, sabi ni Zeno.
Maglakad-lakad tayo at tingnan ang tinatawag na prison world. We should learn about the place first, mungkahi ni James, saka humakbang. Bagamat medyo malawak ang bulubundukin, madali para sa kanila na madaanan. Hindi nagtagal, naglakad sila palabas ng bulubundukin, at isang malaking lungsod ang pumasok sa kanilang tanawin. Ilang espiritual na bundok ang bumangon mula sa lupa at tumaas sa langit. Ang ilan sa kanila ay mukhang engrandi at parang mga imperyo. Sa mataas na pader ng lungsod, ang mga sinaunang teksto ay inukit sa Grimstead. Ang mga tao ay umaagos na parang mga ilog, sa loob at labas ng pintuang bayan. Naramdaman ni James na medyo mahina ang kanilang cultivation rank. Hindi pa sila nakapasok sa sovereign rank, at karamihan ay nasa Kylem Acme rank lang. Matapos ang casual na pag-scan sa hanay ng kultibasyon ng mga tao, sumimangot si James at sinabing, mahina sila. Akala ko napakalakas ng mga taong nakakulong sa prison world, at mga powerhouse lang ang makakaharap namin. Nag-isip sandali si Zeno at sinabing, siguro dahil wala pa tayo sa gitnang rehiyon ng prison world. Ito ay dapat na isang border city lamang. Punta tayo sa Central Region. Tumango si James at sinabing, sige. Ay bypass natin ang lungsod na ito at magtungo sa gitnang rehiyon. Biglang naintriga si Zeno sa narinig niyang pag-uusap at napatigil sa kanyang paglalakad. Narinig ko ang isang sinaunang hayop na lumitaw sa Dunhamvale World. Oh, talaga? Saan nanggaling ang balita? Mayroon akong malayong kamag-anak na isang disipulo sa Avenir Academy. Direktang balita ito mula sa Avenir Academy. Tumingin si James kay Zeno, na huminto, at nagtanong, anong problema? Hindi pa tayo makakaalis, sagot ni Zeno. Bakit hindi? Na-curious din si Thea. Pumunta muna tayo sa loob ng lungsod. Hindi ipinaliwanag ni Zeno ang kanyang sarili ngunit diretsyong naglakad papasok sa lungsod. Saglit na nagpalitan ng nalilitong sulyap sina James at Thea, pagkatapos ay sinundan siya sa lungsod. Una, nakahanap sila ng kanilang sarili na isang tirahan sa ibabaw ng isang espiritual na bundok na matutuluyan. Sa tuktok ng espiritual na bundok, hindi mabilang na mga independenteng gusali ang maaaring popahan. Pagkatapos manirahan sa isang independent manor, nagtanong si James, bakit hindi pa tayo makaalis? Ngumiti si Zeno at sumagot, narinig mo na ba ang mga sinaunang hayop noon? Umiling si James, lumingon kay Thea, at nagtanong, meron ka na ba? Umiling din si Thea, nagpapahayag na siya ay clueless. Ipinaliwanag ni Zeno, nabasa ko ang tungkol sa mga sinaunang hayop sa ilang lumang aklat ng Heavenly Secrets Pavilion. Nabalitaan na ang iba't ibang lahi ng Dark World ay ipinanganak mula sa ancestral site. Sinasabi rin na ang aming iba't ibang mga primitive na inscription ay nagmula rin sa ancestral site. Lahat ng madilim na mundo ay nagmula sa ancestral site. Siyempre, kasama ang mga eroplano sa labas. Nahiwalay ang mga eroplano sa labas mula sa Dark World dahil nabasag ang ancestral site. Ang enerhiya ng ancestral site at law of heaven ay naputol, sa kalaunan ay nabuo sa hindi mabilang na mga eroplano. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat eroplano ay may iba't ibang Genesis path. Ang mga Genesis path na ito ay mga tipak ng batas ng langit ng sinaunang lugar. Sige, put to the chase, naiinip na sabi ni James. Nagpatuloy si Zeno, na nagsasabing, noong buo pa ang ancestral site, paminsan-minsan, lilikha ito ng bagong lahi. Upang maging mas tumpak, gagawa ito ng mga primogenitor. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga primogenitor na ito ay magpaparami at kalaunan ay bubuo ng sarili nitong lahi. Ngayon lang, narinig ko ang ilang tao sa labas ng lungsod na nagsasabi na may isang sinaunang hayop na lumitaw sa Dunhamvale World. Ang mga sinaunang hayop ay ang primogenitor ng isang bagong lahi. Gayunpaman, matagal na ang nakalipas, ang makapangyarihang mga lahi ng Dark World ay target ang mga sinaunang halimaw na ito at hulihin sila. Kung malakas ang sinaunang hayop, susanayin nila sila sa kanilang mga hayop na tagapag-alaga. Sa wakas ay naunawaan na ni James kung bakit biglang nagbago ng plano si Zeno. Nagtataka niyang tanong, akala ko ang ancestral site ay nawasak na at wala ng halaga. Paano posible na maipanganak ang isang ninuno na hayop? Sumagot si Zeno, paano ko malalaman?
Maghintay kayong dalawa dito. Lalabas ako para mangalap ng karagdagang impormasyon. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zeno at lumabas ng mansyon. Naiwang tulala sina James at Thea sa sala. Tahimik silang nagkatinginan. Biglang nakaramdam ng bahagyang hiya si Thea at namula ang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Humalaklak si James at sinabing, gusto kong makita kung gaano kaganda ang tenebrous body mo. Narinig ko ang iyong katawan ay tulad ng isang sisidlan at kayang tumanggap ng lahat ng uri ng enerhiya. Kung gumugugol ako ng oras sa iyo, maa-absorb ko ang enerhiya sa iyong katawan at mapapabuti ang aking cultivation rank. Pagkatapos magsalita, inabot ni James at hinayla si Thea sa kanyang mga braso. Lumapit ito sa kanya, at halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Pumasok na tayo sa loob ng kwarto. Huwag kalimutang mag-set up ng formation. Ipinulupot ni Thea ang mga braso sa leeg ni James at yamakap sa kanya. Binuhat siya ni James at pumasok sa kwarto. Pagkatapos, mabilis siyang nag-set up ng isolation formation para sa ilang privacy. Matagal na nagsalubong ang dalawa sa kanilang kama. Habang kilalang kilala, ang kapangyarihan ni James ay patuloy na lumalakas. Ang bilis ng kanyang pagpapabuti ay mas mabilis kaysa noong siya mismo ang naglilinang. Matapos matugunan ang kanilang mga hangarin, pumasok si James sa Holy Celestial Rank. Napakapit sa kama si Thea, pagod na pagod. Kusang loob niyang inalok ang kanyang mga taon ng pagsusumikap kay James para umunlad ito. Samantala, siya ay ganap na naubos ng enerhiya. Bakit hindi ko napagtanto na napakahusay mo? Tanong ni James sabay yakap sa mulata na katawan ni Thea. Mahinang sagot ni Thea, kakaiba ang tenebrous bodies. Maaari itong sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya upang mapabuti ang ranggo at lakas ng paglilinang ng isang tao. Sa lahat ng iba't ibang pangangatawan sa buong kasaysayan ng madilim na mundo, ang isang tenebrous body ang pinakamabisa sa pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao. Gayunpaman, ang mga epekto nito ay hindi maaaring ganap na may palabas kung ang ranggo ng kultibasyon ng isang tao ay masyadong mahina. Sa aking cultivation rank, ang mga epekto ay napakaliit. Gayunpaman, kapag bumuti ang aking cultivation, makikinabang ka ng husto sa tuwing tayo ay mag-iibigan. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa sa kama, enjoying each other's company. Inubos ni James ang lakas ni Thea. Sa kabutihang palad, ang kanyang mahiwagang pangangatawan ay kusang sumisipsip ng enerhiya mula sa kanyang paligid at muling pupunan ang kanyang lakas. Hindi na niya kinailangan pang magtanim para makabawi. Hindi nagtagal, nakabawi ng lakas si Thea. Mukhang hindi ko na kailangang magtanim sa hinaharap. Pagbubutihin ko pa hanggat kasama kita, hinimas ni James ang dibdib ni Thea at tumawa. Si Thea ay may katangi tanging figure. Sa kanyang cultivation rank, posible para sa kanya na ayusin ang kanyang hitsura, kabilang ang kanyang mga kurba ng katawan. Si James ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang figure. Pagkatapos ng sapat na oras na magkasama, gumulong si James sa kama at lumabas ng silid. Iniunat niya ang kanyang katawan at na-refresh ng makapangyarihang kapangyarihan na natamo niya pagkatapos na mapabuti ang kanyang cultivation rank. Si Thea ay lumabas ng silid pagkatapos mabawi ang kanyang lakas upang samahan siya at sinabing, bagaman ang aking tenebrous body ay madaling gamitin, sa palagay ko ay hindi ka dapat umasa dito upang mapabuti ang iyong ranggo ng paglilinang ng madalas. Dapat mong linangin at pagbutihin ang lumang paaralan na paraan. Alam ko, nakangiting sabi ni James. Sa sandaling iyon, bumalik si Zeno sa mansyon. Napansin kaagad ni Zeno na bumuti ang cultivation rank ni James at gulat na bulalas, ilang araw lang akong nawala, pero nakagawa ka na ng breakthrough. Gayunpaman, agad siyang natauhan matapos maramdaman na halos maubos na ang enerhiya ni Thea. Humalaklak siya at sinabing, masarap magkaroon ng partner na may tenebrous body. Tiyak na karapat dapat itong tawaging pinakamahusay na pangangatawan. Gusto ko ring subukan. Magwala. Ibinaba ni James ang kanyang paa kay Zeno. Napatalon si Zeno at bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Seryoso. Nagbibiro lang ako. Napakasama ng ugali mo.
Hindi ka man lang makapag-joke, lumakad si Zeno na may dissatisfied expression. Biro mo lahat ng gusto mo, pero hindi dapat kasali si Thea. Sinaman siya ng tingin ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, iniba niya ang paksa at nagtanong, kung gayon, nakakuha ka ba ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Nag-iba ang kilos ni Zeno, at seryoso siyang sumagot, oo. Ang isang sinaunang hayop ay talagang nasa Dunhamvale World. Gayunpaman, ang lugar ay napapalibutan na ng mga powerhouse mula sa Avenir Academy. Hindi magiging madali para sa atin na maging close. Ano ang pinagmula ng Avenir Academy? Tanong ni Thea. Umupo si Zeno, pinunasan ang dugo sa kanyang mga labi, at sumagot, nagtanong ako sa paligid at narinig ko na ang Avenir Academy ay isang malaking puwersa na nilikha ng ilang powerhouses. Isa ito sa pinakamalakas na puwersa sa prison world. Ang Avenir Academy ay medyo malakas, ngunit sa palagay ko ay may pagkakataon pa tayong makuha ang sinaunang hayop. Ang pagsilang ng isang sinaunang hayop ay nangangahulugan na ang mga bagong primitive na inscription ay nabuo. Isa itong magandang pagkakataon na hindi natin dapat palampasin. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Zeno habang nagsasalita. Kumunot ang noo ni James at sinabing, di ba sabi mo na palibutan na ng mga powerhouse mula sa Avenir Academy ang Dunhamvale World? Paano tayo papasok? Hehe, tumawa si Zeno at sinabi, narinig ko ang isang grand event ng Prison World na gaganapin ngayon. Anong klaseng event ta? Ipinaliwanag ni Zeno, ito ay ang Prison World's Grand Tournament. Karamihan sa mga powerhouse ng Avenir Academy ay dapat nakalahok sa tournament. Kaya, ipinapalagay ko na ang mga gwardya na ipinadala ng Avenir Academy para manood ng Dunhamvale World ay hindi ganoon kalakas. Sa karamihan, malamang na sila ay nasa maagang yugto lamang ng Holy Celestial Rank. Malungkot na sabi ni James, kahit nasa early stage lang sila ng Holy Celestial Rank, wala tayong chance. Nasa early stage pa lang ako ng Great Celestial Rank. Bagamat hindi ako kayang patayin ng mga powerhouse sa Holy Celestial Rank, hindi ko rin sila magagapi. Kailangan lang nating gumawa ng plano. Ayaw sumuko ni Zeno. Ito ay malamang na hindi sila matitisad sa isang sinaunang hayop at mga bagong primitive inscriptions muli. Kaya naman, tumanggi siyang palampasin ang pagkakataon. Sinimulan ni James na suriin ang kanyang lakas at pagkakataong manalo. Siya ay nasa unang bahagi lamang ng Great Celestial Rank. Gayunpaman, mayroon siyang Supremos Sword at Tempestensia Completer Art. Posible pa rin para sa kanya na talunin ang isang ordinaryong kalaban sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank maliban kung nakatagpo siya ng isang pambihirang powerhouse tulad ni Yui. Kahit na magkaroon siya ng 10 beses na lakas na mayroon siya ngayon, imposibleng manalo laban sa napakalakas na powerhouse tulad ni Yui. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, sige. Subukan natin. Medyo na-intriga din si James sa sinaunang halimaw at primitive na mga inscription. Biglang sumingit si Thea, honey. Mababa lang talaga ang cultivation rank ko, at wala akong maitutulong kung sasama ako sa iyo. Dito na lang ako maghihintay. Kung ang mga bagay ay hindi gumana, bumalik lamang. Sigurado akong magkakaroon ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Bahagyang tumango si James, sinukli ang mga daliri sa kanya, at sinabing, Ma'am, alam ko. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako dito. I promise babalik ako in one piece. Sheesh, putulin mo na. Naisip mo na ba ang damdamin ng kawawang monghe na ito habang napakabukas sa iyong pampublikong pagpapakita ng pagmamahal? Anyway, magtungo tayo sa Dunhamvale World para tingnan ang sitwasyon, naiinip na sabi ni Zeno. Hindi pinansin ni James ang mga reklamo ni Zeno at nagpaalam na siya kay Thea. Pagkatapos ng mahabang hila, tuluyan na siyang humiwalay at umalis. Agad na pumunta si Thea sa likod bahay ng manor, umupo sa isang lotus na posisyon, at nagsimulang magtanim. Ang nakapalibot na Empyrean spiritual energy ay agad na naakit sa kanya. Ilang pira-pirasong sigil na naglalaman ng malakas na enerhiya ay mabilis ding natipon. Matapos umalis sa Endless Plain, si Thea ay hindi seryosong nagtanim. Ngayon na sa wakas ay nakatuon na siya sa paglilinang, napagtanto niya kung gaano kalakas ang kanyang tenebrous body.
Hindi mabilang na mga sigil ng inscription ang natipon mula sa mga kalapit na lugar at nag-hover sa itaas ng espiritual na bundok kung saan nililinang ni Thea. Ang mga sigil ng inscription ay nagsanib at nabuo ang isang bagong-bagong inscription. Ang tanawin ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga kalapit na buhay na nilalang. Ano iyon? Mukhang kamangha-mangha. Ito ay sapat na kahanga-hanga para sa isang tao na madama ang mga primitive na inscription sa kapaligiran. Gayunpaman, may isang aktwal na pinagsama ang mga ito sa isang bagong inscription. Kung sino man ito, siya ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse. Ang tanawin sa itaas ng espiritual na bundok ay nakakuha ng maraming atensyon. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang dumaan sa lugar at agad na nabighani sa mahiwagang eksena. Hindi niya namamalayan na huminto sa kanyang mga landas at tumitig sa direksyon ng espiritual na bundok. Nagulat siya na bagamat medyo mababa ang cultivation rank ni Thea, mayroon itong kakaibang tenebrous body. Natawa siya at natuwa, kung makukuha ko siya, babangon ako para maging pinakamahusay sa mundo ng prison. Kahit na ang Avenir Academy, Divine Palace, at Eminence Academy ay kailangang yumuko sa harap ko. Tinitigan ng Blade Master ng Mount Grinch ang espiritual na bundok kung saan naroon si Thea na may matako na mga mata. Siya ay isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Lumalahok ang mga powerhouse ng Prison World sa kanilang Grand Tournament. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kawalan ng tiwala sa sarili at pinigilan ang pagsali sa paligsahan. Matapos malaman na may isang sinaunang hayop na lumitaw sa Dunhamvale World, binalak niyang makuha ito bago dumating ang mga powerhouse na kalahok sa tournament pagkatapos ng event. Kung nagkataon, may nakasalubong siyang may tenebrous body habang dumadaan sa lugar. Bagamat nasa sovereign rank lang siya, magiging kapaki-pakinabang siya kapag bumuti na siya. Ang katawan ng lalaki ay kumislap at lumitaw sa espiritual na bundok. Sino nandyan? Agad na huminto si Thea sa paglilinang matapos maramdaman ang isang tao sa malapit. Bago pa siya makapag-react, isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, hindi makakilos at pinipigilan siyang gumamit ng anumang kapangyarihan. Anong kagandahan? Nagkaroon ako ng hindi mabilang na mga babae, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kasing ganda mo. Siguradong binabantayan ako ng langit. Sumama ka sa akin sa Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay casual na nagwagayway ng kanyang kamay, at isa pang malakas na puwersa ang bumalot kay Thea, nag-teleport sa kanya palayo sa espiritual na bundok. Samantala, papunta sina James at Zeno sa Dunhamvale World, walang kamalay-malay na si Thea ay inagaw ng isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Sa sandaling iyon, napalapit na sina James at Zeno sa Dunhamvale World. Ang Dunhamvale World ay matatagpuan sa hangganan ng Prison World. Malawak ang bulubundukin, at walang katapusan. Naisara na ng Avenir Academy ang lugar, at walang sinuman ang pinayagang makalapit. Sa sandaling dumating sina James at Zeno sa Dunhamvale World, naramdaman nila ang presensya ng isang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Kumunot ang noo ni James at sinabing, nakakagulo ito. Nararamdaman ko ang isang powerhouse sa Holy Celestial Rank sa kabundukan sa unahan namin. Bukod dito, marami pa sa Holy Celestial Rank na gumagala sa lugar. Kahit na ang Prison World's Grand Tournament ay nangyayari ngayon, napakaraming makapangyarihang magsasaka dito. I'm sure mas maraming powerhouses na hindi sumali sa tournament ang lalabas sa lalong madaling panahon pagkarating ng balita sa kanila. Napaisip din si Zeno. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Kahit na malawak ang Prison World, mas maliit pa rin ito kaysa sa labas ng eroplano. Bagamat sadyang pinigilan ng Avenir Academy ang pagkalat ng balita, sa kalaunan ay lalabas din ito maya-maya. Dahil nabalitaan na nila ito, kumakalat na ang balita. Ang iba pang mga powerhouse ay dapat na nakakuha na rin ng balita. Sa kailaliman ng kabundukan, mayroong isang palasyo na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga espiritual na bundok. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa loob ng pangunahing bulwagan ng palasyo at nag-aalalang nagsabi, parami ng parami ang mga powerhouse na nagtitipon sa malapit. Natatakot ako na hindi sila maiiwasan ng formation. Kung masira ng powerhouse ang formation, mawawalan tayo ng bentahe.
By the way, nakarating na ba sa Avenir Academy ang panawagan natin para sa reinforcements? Kailan sila magpapadala ng mas maraming powerhouses? Oo, natanggap na nila ang tawag natin. Gayunpaman, ang lahat ng aming mga powerhouse sa Holy Celestial Rank ay umalis kasama ang headmaster sa Eminence Academy. Imposibleng umalis sila ngayon. Ang mga available na miyembro ay kasalukuyang papunta na para suportahan kami. Gayunpaman, nasa Martial Celestial Rank lang sila. Inutusan kami ng punong guro na manatili hanggang sa matapos ang paligsahan, anuman ang mangyari. Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pagbabantay sa Dunhamvale World ay Q. Diagod. Siya ay isang elder ng Avenir Academy at isang powerhouse sa tuktok ng unang yugto ng Holy Celestial Rank, na malapit nang maabot ang gitnang yugto. Ang unang taong nakatuklas sa sinaunang hayop ay ang alagad ni Q. Matapos ipaalam kay Q ay agad itong sumugod. Sa sandaling nakumpirma niya na ang isang sinaunang hayop ay nasa loob ng Dunhamvale World, iniulat niya ito sa Avenir Academy. Sa di kalayuan, nakaupo sina James at Zeno, nakasandal sa isang malaking bato. Sabi ni James, dati kang Rune Arts Grandmaster ng Heavenly Secrets Pavilion, di ba? Dapat ay napakalalim mo sa Rune Art at mga porma sayon. Kahit na wala ka ng lakas ng nakaraan mo sa buhay, nasa iyo pa rin ang iyong mga alaala. Hindi ka ba makapag-set up ng formation para matrap sila? Pagkatapos, mahahanap natin ang sinaunang hayop, mahuli ito, at makatakas. Sure, I have the memories, but there are many profound formation inscriptions na hindi ko magagamit sa ngayon. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng kaalaman kung wala akong lakas para gamitin ito? Walang magawang sabi ni Zeno. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Lumingon si Zeno kay James at sumagot, paano ko malalaman? Hindi ba kayo nagtatag ng supremacy? Ikaw ay isang medyo kahanga-hangang tao sa iyong sarili. Dapat may magawa ka, di ba? Umiling si James at sinabing, kung kaya ko, hindi na sana kita tinanong. Napasimangot silang dalawa sa malaking bato. Biglang tumingin si James sa malayo at nakasimangot na sinabi, isa pang powerhouse ang dumating. Ang isang ito ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Parami ng parami ang mga powerhouse na lumalabas. Malungkot na sabi ni Zeno, kung wala na talaga tayong magagawa, mag-retreat muna tayo. Hindi tayo dapat nakatadhana na magkaroon ng sinaunang hayop at ang sinaunang mga inscription. Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Zeno matapos maramdaman ang pagtaas ng bilang ng mga powerhouse sa lugar. Boom! Isang malakas na shockwave ang bumalot sa hangin.